Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Kalibatan ng Santa Maria ay hinggil sa issue ng we support wider digital tool versus online threats to children. So yan yung ating issue na ating tinunghayan ngayon na from the Senator I wider digital tools versus online threats to children. So yan. Ang ating mambabatas, o yan, mula kay Senator Ontiveros sa kanilang deliberasyon sa Senado sa panukalang batas na kanyang mungkahi o Senate Bill 1819, the proposed bill Child Online Protection and Safety Act, parang amendments to doon sa dating child protection o kagaya ng OSAEC na. So ang batas na ito ay pag-iibayuhin ng kakayanan sa pag-iimbestiga online at mga palalakasin ang pangangailangan ng tools sa investigation. So yan. So dito sa batas na ito ay medyo bibigyan niya ng kaukulang kakayanan yung ating mga investigasyon sa cyberspace para imbestigahan yung mga at bigyan sila ng mga kaukulang mga kagamitan para sa pag-iimbestiga sa na nangyayari sa cyberspace o sa internet na vulnerable sa children o makahihikayat at magpipinsala sa ating mga kabataan in online na kanilang paggamit ng online yan, ng mga kabataan. So in connection with the pangyayari dun sa ating mga nangyayari sa eskwelahan ngayon na mayroong mga karahasan na nangyayari sa eskwelahan, mga shooting na ang mga involved ay mga estudyante, iba't ibang eskwelahan ngayon, na para maprotektahan yung ating mga kabataan na kung saan ay ito ay ikinakawing na mayroong online influence, kaya yung nihilistic violent extremism kinakawing nila roon yung mga nangyayaring mga violence in school, kaya yung mga kabataan ay nahihikayat for the gumawa ng karahasan. So yan, aside from the kanilang tinitingnang mga anggulo ay yung mga kaya may halimbawa maaari magkaroon ng mga karahasan sa eskwelahan ay yung from the problems of halimbawa bullying, iba't ibang mga problema yan. At particular itong internet problem. So ngayon sa batas na ito ay maaari mag-issue ng subpoena sa mga subscribers, traffic data at preserve digital evidence, at makatulong ito sa pag-identify ng victims at suspect at intelligence gathering at pagsasagawa ng operasyon. So yan. So yun yung kakayanan ng batas para ng ating para yung ating pamahalaan kung paano ito magta-track down ng mga na ganyang klase na mga problema sa internet na nakakahikayat sa mga kabataan at makabiktima ng kabataan na gumawa ng mga hindi mabuti. Yan. Kagaya din ng USAID na online sexual abuse naman yun. So ngayon, may sharing of information din ito sa iba't ibang ahensya, at kung ito ay may kinalaman sa international connections ay makikipag-coordinate ang ating pamahalaan. So halimbawa kung yung naka-track down sila sa online na may kinalaman sa international, so may coordination yung pamahalaan for every agencies and then to the international community o international na counterpart ng ating pamahalaan regarding sa online na pag-intel or pag-track ng mga ganyang problema na mga mayroon for children's protection. So So ngayon, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions
ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pagtao. Sa isyong ito, nang we support wider digital tools versus online threats to children's, ay maiting tayong sumusuporta sa amendments o anumang batas na ipapasa ng ating Senado o Kongreso para sa proteksyon ng mga kabataan. And ang ating digital world o cyberspace ngayon ay maraming nananamantala ng mga kabataan, at ang mabigat ay ang paghikayat ng ganitong nihilistic violent extremism. So yan. So marin natin sinusuportahan yung nais ng ating pamalaan na pag-iibayo ng ating enforcement o ng ating pamalaan in tracking perpetrators na humihikaya sa mga kabataan from those kind of nihilistic extremism or other na mga maaaring naghikay sa mga kabataan sa mga violence, at magkaroon ng mga iba't ibang tools yung ating mga pwersa ng pamahalaan from the cyber security para maprotektahan yung ating mga kabataan dyan, at syempre lahat na rin para maprotektahan. So meron silang maaaring gawin na maglagay ng mga tools at additional na enforcement scope para mapakialaman yung kung ano ang mga dapat na ma-scope ng kanilang intelligence and investigation sa mga ganyang klase ng mga problema. So ngayon ang ating kagalang-galang na Senator Ontiveros at mga senador ay pag-isipang mabuti ito sa lalong madaling panahon at mabigyan ng ating authorities mula CICC, yung Cyber Crime Investigation and Coordinating Center, at iba't ibang authority na maaari mag-imbestiga at tumawak sa mga ganitong kaso. So yan, na yung sa Cybercrime Division ng ating PNP, ito nga yata yun or iba pa na at magiging sa ating NBI to protect children from this, and syempre the Filipino community in the internet sa mga ganitong klase na mga nihilistic extremism or anumang mga pagkikayat sa mga karahasan. So naway suportahan ito ng lahat ng senador at maging kongreso at ating administration. Ngayon naman ay tingnan din natin mabuti ang karapatang pantao sa mga investigasyon upang hindi ito malabag sa pagpapairal ng batas na ipapasa collecting and gathering information to any person, especially in online, may violate human rights. So dito sa ipinapasang batas na ito, sana tingnan yung karapatang pantao na maaaring protektahan. Hindi lamang it is a child protection, kundi protektahan din kung ano man yung maaaring karapatan ng sino man na kung paano hanggang scope na maaaring gawin ng ating pamahalaan. Kasi nga maaaring ang ating pamahalaan na gumawa ng intelligence gathering na may affect karapatan ng ibang tao. Halimbawa, may isang tao na titiktikan nila o agad ng evidence, dapat tingnan mabuti kung ano yung karapatan ng mamamayan para hindi basta-basta sila i-pull out yung kanilang information o i-investiga yung information ng isang tao maaaring mapaghinalaan, o kung paano ang paghinala ay gagawin for a respective person. Kasi kung ganyan ang gagawing dahilan for any person without a due evidence para imbestigahan or hinala lang, ay maaaring mabalabag yung karapatan ng sino mang pribadong tao na paghihinalaan o humihikayat ng hindi mabuti ro sa mga kabataan at mayroong ibang intensyon kaya iniimbestigahan ang isang account ng isang tao. So yun, dapat protektado ito. Hindi ito basta po pwede ang sino mang account in Facebook, gaming or any in the internet ay basta ipupull out ang information connecting with the halimbawa isang platform owner o platform na sponsorship. So hindi basta nila i-connect yon to pull out the information of this person para alamin kung ano yung nilalaman ng kanyang accounts. Kasi dahil napaghihinalaan, dapat mayroong enough evidence para yung pinaghihinalaan tao ay hindi basta malabag yung karapatan in pulling out this information para protected ang kanyang privacy ng isang mga tao o ng mga tao
from this kind of information and intelligence gathering para laban doon sa mga mayroon tayong intensyon na mabuti to do the intelligence, pero meron dapat din naman tayong protection para sa karapatan upang hindi naman malabag din yung karapatan ng mga tao na maaaring malabag na hindi naman siya dapat pagsuspetsyahan ay na 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 naiimbestigahan yung kanyang account na maaari may makuha na mga private informations or private na hindi dapat legal naman, na hindi naman dapat makuha ng gobyerno o sino man, which is mag-lead to any security ng isang tao or any privacy ng isang tao. Halimbawa, para in pulling out his account. Halimbawa, social media, kung mayroon silang ang isang tao napaginalaan pero mayroon siyang asawa, mayroon silang masela na pag-uusap ng asawa roon. So the government ay kung makikialam, malalaman yon ng government. At hindi maganda yon kung mayroong isang abusado sa government, kukunin yon at gawing isang bagay na para pumabuso. Hindi maaaring mapagmula ng pang-aabuso, di ba? Kung ganoon na mangyayari. Walang makuhang mga evidence pero mayroong private information leading kung mayroong mga halimbawang mga bagay ng ano. So pinagtitiwala natin ng gobyerno pero kinakailangan pa rin mayroong karapatan na dapat nasundin. May mga proseso. Hindi basta pwedeng tingnan. Sabihin natin, baliwala naman sa amin kung makita ko mayroong kayong sexual acts ng asawa mo roon. Kasi government naman kami. So hindi po pwede dapat gano'n. For the intelligence gathering. Hindi mo po pwedeng gano'n, di ba? Bubusuhan mo yung pamamahay because kinakailangan mo malaman kung mayroong anong ginagawa mga tao roon. May nagsesex na mag-asawa, dinabusuhan mo yon. So hindi dapat malaman ng gobyerno yon. Kung mayroong ganon na private, di ba? So yun. Accidentally magagawa mong malaman yon because nag-iimbestiga ka. Siguro hindi naman dapat yon. Mayroong scope tama ang investigation. Di ba? So yun. Na dapat pakialaman. Bubuksan mo syempre pagka dyan yung lahat ng information mo doon, ang inyong pinag-usapan, info, whatsoever. So kaya kailangan maging malinis. So ngayon ay I hope ay maprotektahan ng ating pamahalaan ng mga kabataan from the school session ito ng nihilistic violent extremism. O ano man nagbubunsod o nag-uudyok sa mga estudyante na gumawa ng karahasan, kagaya ng pumumaril sa ilang mga eskwelahan na naibalita. So yun. So sana ay magkaroon ng epektibong pagprotekta ang ating pamahalaan from dito sa ginawang nais na pagbabago ng ating kagalang-galang na senadora, at yun din karapatang pantao ay napoprotektahan from protecting our people from the criminality, but also the kakiba siyempre ang protection of the human rights from any abuse of our in the government or any maaring abuso sa karapatan ng mga tao, at any protection of the privacy of the person or any people from our government tracking and implementing against criminality. So ayan. So ngayon hindi lamang sa online protection dapat mag-focus kundi maging ang ilang mga hakbangin ng DepEd at PNP na protekta sa mga eskwelahan, kagaya ng CCTV, pagkakaroon ng gwardiya, detecting etc. para masecure ang paaralan mula sa anumang karahasan o maaaring gawin ng estudyante o sino man. So yung pangunahin na ginagawa na ng ating pamahalaan, nag-effort mula nung nagkaroon sa isang Bisaya yata yon, sa Bohol, na sa isang eskwelahan doon nagkaroon ng karahasan. So nag-effort ngayon ng pamahalaan na magkaroon ng ilang mga dapat measures para yung mga eskwelahan ay protected. Halimbawa may mga presence ng police or mayroong mga patrol o mga police desk para halimbawa kung mayroong mga bullying etc. na analyze nila yon, mga gwardiya, mga CCTV, mga inspections kung paano gagawin yan. So ngayon ay kung yun ay napag-iibayo, dapat ay may pag-iibayo mabuti kasi nga mayroong nangyari ngayon ay nagkaroon na naman ng pangyayari. So ngayon ay nakalusot yung estudyante,
inside with ay 25 guards. Napakaraming gwardiya na lusutan niya sa isang pribadong eskwelahan. So how can it be? So ngayon inimbestiga ng government. So ngayon ay yung pag-ibayo ng inspeksyon nga ay pag-ibayuin kasi nga discipline at good moral character. So yun. Iba yung paggabay ng ating mga katitsaran, mga magulang sa ating mga estudyante, sa mga kabataan para sila ay maging isang mabuting tao, maiwasan nila yung paggawa ng karahasan. At syempre yung ating simbahan ay magabayan, siguro magpatuloy na magawa ng mga catechism sa mga eskwelahan to guide the campus or the children from the campus para sa ganyan sila ay magabayan ng spiritual para maiwasan yung paggawa ng hindi mabuti. So yung gabay spiritual. So usually yung eskwela, halimbawa nagpa-flag ceremony sila kapag Monday, samahan nila ng misa yon siguro, or samahan nila ng mga pananalangin para diyan. So, yun. At maaaring samahan dun sa classroom bago magsimula ang klase, magkaroon ng konting pananalangin siguro. So kaya napatuloy na yan. So higit sa lahat ay ang ating simbahan ay magkaroon ng mahusay na paggabay sa mga estudyante o kabataan sa kanilang pananalig sa Diyos at Panginoong Jesucristo upang maging mabuti silang mga bata. So yun, kailangan talaga ng spiritual guidance para sa paggawa ng mabuti. Spiritual guidance sa paggawa ng mabuti from the abiding the good from God. Paano tayo mamumuhay ng mabuti. So yan, akiba dyan yung pagsunod sa pamahalaan, yung spiritual guidance sa atin ng Panginoon. So ngayon ang ating DepEd ay magkaroon ng mga pagpapalaganap ng paghikayat sa mga kabataan o estudyante sa social media o internet ng good moral character o influence them in good deeds. Yeah. Internet, ang iba't ibang maggagawa in social platforms at ikayatin or makipag-organize sa mga social media in making influencing ads to children in good deeds and faith. So lalo na sa mga gaming platform, dapat maglagay ng ads ng good deeds, alala ng mabuting gawa. So yan. So yung ating DepEd, ating sa suggestion dyan, o ating consultation, magkaroon siya ng para mga gabay sa internet. Aside from mayroon silang social media, so yung ads, halimbawa guide sa mga kabataan, sa mga estudyante, kabataan, halimbawa avoid ganito, have spiritual guidance, mga ganon na ads na nagpapaalala sa mga kabataan. Even though halimbawa yung kung maaari, yung halimbawa sa Facebook maglagay ng ads diyan na guide na mayroong kabay sa kabataan. Even though in the gaming po pwede rin maglagay ng mga ads yung ating mga DepEd or pamahalaan para nagpapaalala, nag-influence to the children for doing good, mga ganon, or iwasan yung mga kawatan, mga ganon, iwasan yung mga nihilistic extremism. So yun, so nag-influence ang ating pamahalaan through the social media, yan, sa mga kung saan maraming mga tayo ay yung ginagamit usually ng mga kabataan kagaya sa Facebook. So pwedeng ang pamahalaan yan ay naggagawa ng ads ang ating Facebook. So mag-ads ang ating pamahalaan ng paalala na ganoon, di ba? Pwede rin sa mga gaming, pwede naglalagay din ng ads yung mga yan. Pwede tayong magpalagay ng ads ng DepEd or the government or the PNP na mga ganoon. Makatutulong yan sa ating mga kabataan in internet na mayroong ads. Hindi lang maglagay tayo ng social website o ng website o social account sa social media, kasi hindi ka naman basta pupunta ng mga kabataan doon. So ngayon kung yan ay mayroong mga gabay na ganyan mga ads, so appear doon sa mga profile ng na may mga ads. So yun, maganda yun para nakakatulong yun, yeah? Para makahikayat sa ating mga estudyante na sila ay kagaya YouTube din, pwede nakakahikayat sila na maaaring sila ay hikayatin na gumawa ng mabuti. So ating dalangin ang proteksyon ng ating Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria sa mga kabataan at i-adjust sila sa mga kasamaan at mind corruption. So spiritually,
yung kanilang sila ay magabayan para yung kanilang isip ay hindi makurap ng mga demonyo at ng mga ganitong klase ng mga bad influencer sa kanila para gumawa ng holistic extremism from influence in the internet. But influence outside the internet, sana tayo gabayan ng Panginoon sa lahat na hindi tayo ma-influensyahan at tayo maging matatag yung mga kabataan in any problem na kinakaharap, problema sa pamilya, school, society, community.